Gagamitin na nga ba ni Pangulong Bongbong Marcos o ginagamit na nga ba ni PBBM ang Marcos Wealth na matagal na pong panahon na pinag-uusapan at ninanais po ng mga dilawan, mga sangkay na makuha o makamkam? Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago natin ito simulan, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So sa mga gustong mapabilang, no, sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So eto na ang balita ngayon. Ngayon kasi, mayroon pong paparating na matinding taas presyo ng oil. Hindi lamang po yan sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit? Ano mayroon? Sangkay? Mayroon pong digmaan sa Middle East. At ang involved po doon, isa po sa mga top exporter ng oil sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang Iran na nasa top 7. Kung kaya't, mga sangkay, naninilikado ngayon hindi lamang po ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Pero, ang nakakagulat na balita ay eto, mga sangkay. Eto yung nakakagulat. Abay, pambihira, ayon po sa report, fuel subsidy ng administrasyon. Mayroon daw pong 2.5 billion na fuel subsidy ang gobyerno para sa mga tsuper. Ayon sa palasyo, sobrang laking pera nito, mga sangkay. So, ibig sabihin, susuportahan ng gobyerno ang lahat ng mga tsuper, no? Siguro, kasama na po dyan, mga sangkay, yung mga driver po ng mga bus. Tama ba? Mga driver ng jeep. Or sino pa ba yung kasali dito, mga sangkay? Kasi wala na pa pong sinabi po dito kung sino-sino. So, siguro, pangkalahatan po ito. Paghahanda raw ito sa posibleng epekto sa presyo ng krudo kasunod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Alam nyo guys, ito lang masasabi ko. Mapapasaludo talaga ako kay BBM kung mapapanatiling mababa ang presyo ng oil sa Pilipinas habang nagbabakbakan sa Middle East. Kasi ngayon, mga sangkay, alam nyo, yung ibang bansa ngayon, shoutout po sa lahat ng mga OFW. Yung ibang mga bansa ngayon, hirap na po pagdating po sa supply ng oil. Dahil po sa gulo. Isipin nyo, yung mga involved sa digmaan na ito, mga sangkay, ay Russia. Isa po sa supplier ng oil sa iba't ibang mga bansa. Sino pa? Itong Iran. Eh, paano pa, mga sangkay, kung ang Saudi Arabia mapapasama pa sa gulong ito? Eh di, pambihira, mga sangkay, magano na lamang po tayo. Tawag dito, sindi-sindi na lamang po tayo ng mga kahoy sa gigilid. Parang balik tayo sa dating gawi nung unang panahon. Kasi nga po, nagmamahal na po yung oil ngayon. Dahil po kulangin po talaga ng supply. Isipin nyo, mga sangkay, yung mga nangyayari ngayon na digmaan, apektado po yung buong mundo dyan. Pero ang nakakagulat dito, mukhang kumpiyansa po yung gobyerno. Saan manggagaling itong 2.5 billion? Talaga bang galing sa kaban ng bayan o galing na po sa bulsa ng mga Marcos? Galing na po ito sa tinatawag na Marcos Wealth. Dahil ang Marcos Wealth, mga sangkay, hindi po yan kwentong barbero. Maliban siguro sa Taliano Gold. Ang Taliano Gold, mga sangkay, ay isa lamang pong hoax. Wala pong katotohanan, mga sangkay, na kwento-kwento. Pero, ang Marcos Wealth, ito po ay tunay. Mga sangkay, kaya nga po may mga kaso sila, di ba? Na ill-gotten wealth. Hinahanap po yun, mga sangkay, dati pa, ng mga dilawan. Kaya nga lang, matalino si Makoy eh. Matalino si Apo Lakay. Inilagay niya po ito sa mga bangko sa iba't ibang panig ng ating mundo. Napakaraming mga bangko, mga sangkay, na pinaglagyan ng mga ginto ni Pangulong ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na ngayon posibleng ginagamit po ni Pangulong Bongbong Marcos
sa mga project sa Pilipinas at mga programa. Nakakagulat nga po itong mga sangkay. Isipin nyo, ngayon lamang po yan mangyayari na magkakaroon po ng subsidy ang gobyerno itong mga sangkay sa pagdating sa oil para pumatugunan mga sangkay itong lumalalang tensyon sa Middle East. Ewan ko paano ito gagawin nila mga sangkay. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, magpapatawag ng pulong si President Bongbong Marcos sa economic team para pag-usapan ang isyong ito. So ano kaya itong mga sangkay? 2.5 billion na fuel subsidy ito ha. So, ibig sabihin, mga sangkay, hindi po ito pera. Fuel subsidy. So, ibig sabihin, bibili ang gobyerno ng oil, tapos ibebenta ng mura lamang. Paano ba? Pambihira mga sangkay. Ganun po kalupit yung gobyerno ngayon kung ganun ang mangyayari. Ngayon, mga sangkay, eto pa, maliban dyan, balikan po natin itong mga sangkay. Eto na lang, tatanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba, mga sangkay, itong tinatawag na fuel subsidy, galing pa ito sa kaban ng bayan? O galing na po mismo ito sa Marcos Wealth? Kayo na po bahalang humusga, mga sangkay. Ngayon, ito pa yung isa sa mga good news. Ito, yung mga kababayan po natin sa Marawi, sobrang nagpapasalamat kay BBM sa mga project, lalong-lalo na po itong sinasabing nakatanggap sila ng Starlink units. Ang bihira mga sangkay. Alam nyo, sekreto lamang po yung galawan ng pamahalaan ngayon mga sangkay. Wala gaanong hina-highlight, pero eto, pakinggan po natin. Doon po ito sa Marawi. Salamat po kay PBBM sa pagbigay po ng Starlink Internet access sa aming school. Isipin nyo yan mga sangkay, no? Mga liblib na lugar na po yan, pero tinutulungan ng pamahalaan. Sabi kasi nila, drawing lang eh. O ito, mukha pa ba itong drawing? Sige nga, asa na po yung mga toxic DDS dyan? Lalo na sa aming kapwa-guro sa Angoyo National High School. Ito ay malaking tulong sa aming mga mag-aaral. Kasi remote area po kami, far lang. Yung mga anak namin doon, hindi masyadong maka-research sa mga lesson nila. Kita nyo, grabe si BBM. Grabe itong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat, lalo po kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ito po ay makatulong sa amin. So we are very thankful to our beloved President Bongbong Marcos, for the donation that he has given to our school. Grabe, no? Din yung mga program ni BBM ngayon, mapapaisip ko na lang kung saan ba talaga nang gagaling. Sa pera pa ba ito ng gobyerno? Mga sangkay o pera na po mismo nila? The learners of 241. Maraming tulong ito sa mga estudyante. Isa pa lamang po yan. Sa Marawi po yan mga sangkay. Ito pa. Ito, upang mapabilis ang pag-unlad ng mga taga-Marawi, itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo. Iniatas pala, hindi itinaas. Iniatas si Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatayo ng dagdag na daungan sa paligid ng Lake Lanao sa kanyang pagbisita sa Marawi City Port. Kinilala ni PBBM ang kahalagahan ng pasilidad na may terminal na kayang magserbisyo sa 130 na pasahero kada araw. Nihayag din niya ang pagkalugod sa pag-usad ng mga hakbang sa Marawi Rehabilitation. Alam niyo mga sangkay, katagal na po nito. Hindi po natapos ang rehabilitasyon noong panahon po ni PRRD. Ngayon pa nga lang mga sangkay natin nakikita kung gaano nakalaki yung improvement. Ayan po. Tingnan nyo po yung improvement pang sangkay ng Marawi ngayon. Sa panahon po ni PBBM yan, ha? Sa panahon po ni PBBM to mga sangkay. Ayan. Diba, ang laki na po ng in-improve ng Marawi. Sobrang dami pong project ngayon ni PBBM sa lugar na yan. Baka sangkay nakakatuwa. Gusto kong ilabas ito kasi ako'y nalulungkot lang kasi akala po ng iba walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Well, sa totoo lang, sobrang dami. Sobrang busy po ng Pangulo natin ngayon. Ito pa, mga sangkay, doon po ulit ito sa Marawi. Para masiguro ang agarang paghahatid ng serbisyong medikal sa Marawi, iniutos ni Pangulong
Bongbong Marcos Jr. nabuksan ang Marawi General Hospital sa Agosto, isang buwan na mas maaga kaysa sa orihinal na target na Setyembre 2025. Isang flagship project sa ilalim ng rehabilitation o rehabilitation program ni PBBM, ng PBBM administration. Ang MCGH ay isang level 1 public healthcare facility na inaasahang magsiserbisyo sa mga residente ng lungsod at iba pang munisipalidad sa Lanao del Sur. Kita niyo mga sangkay. Hospital. Pinatayo ng ating Pangulo mga sangkay. Yan po. Tapos sasabihin nila walang ginagawa. Ito. Isa po ito sa mga malaking project ni PBBM. Ngayon lamang po natin nakita ito kasi syempre, di naman po yan gaano inilalabas ng media, di ba? Isipin nyo yan mga sangkay. Nakapagpatayo na pala yung Pangulo ng hospital, mga sangkay, doon sa Marawi. Tapos sasabihin nila, wala daw ginagawa, drawing lang. Ayan po, mukha pa bang drawing yan? Diba? Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sa tingin nyo ba, balikan po natin itong fuel subsidy. Sa tingin nyo ba, galing pa talaga ito sa kaban ng bayan na pera? Kasi parang ngayon ko lang narinig ito, magkakaroon ng fuel subsidy. Kasi tataas yung presyo ng oil eh. Ang bihira, grabing administrasyon na to. Sa tingin nyo ba galing sa bulsa galing ito sa kaban ng bayan o sa mismong bulsa na mismo nila galing po sa Marcos Wealth? Comment down below mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.